Ako si Miguel, isang duming papuoy noong taong gulang na graphic designer na likas na tahimik, maliban na lang kung kasama ko si Clara. Siya ang aking kasintahan, isang babaeng puno ng buhay. Palaging may kwento, palaging may tawa. Sa halos 3 taon na kaming magkasama, hindi ko pa rin lubos na maintindihan kung paano kami nagtutugma. Ang sayaw ng buhay namin ay tila isang magulong choreography. Ako, na mas pinipili ang tahimik na gabi sa bahay. At siya, na palaging gustong lumabas at makipag-party. Ang mga pagkakaiba namin ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, na kadalasang nauuwi sa pagtatalo. Ngunit sa kabila ng mga iyon, ang koneksyon namin ay tila isang mahiwagang tanikala na hindi kayang putulin ng kahit anong argumento. Isang gabi, nagdesisyon si Clara na dumalo sa isang party ng kaibigan niya. Alam niyang hindi ako mahilig sa ganitong mga pagtitipon. Ngunit, sinama pa rin niya ako. Pagdating namin, ang musika ay bumubulwak sa buong lugar. Ang mga ilaw ay kumukurap-kurap at ang mga tao ay nagkakasayahan. Ako naman, nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ng lahat habang si Clara ay naglalakad papunta sa dance floor. Tila isang bituin na walang pagod sa pagkinang. Habang siya ay sumasayaw, napansin ko ang isang lalaking lumapit. Si Alex, isang kaibigan ni Clara mula sa kanyang unibersidad. Agad silang nag-usap at nagtawanan. Tila may sariling mundo na hindi ko maabot. Hindi ko mapigilang makaramdam ng selos. Alam kong wala akong dapat ipag-alala, ngunit ang bawat ngiti ni Clara kay Alex ay tila isang patalim na tumutusok sa aking puso. Sa paglipas ng gabi, dumami ang alak sa sistema ni Clara. Naging mas malapit sila ni Alex at ako'y tila isang estranghero sa sariling kwento. Hindi ko na kayang magpanggap na okay ako. Lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad sa tahimik na kalsada. Iniisip ang mga tanong na bumabagabag sa isip ko. Ano ba ang merong kami ni Clara na laging nagiging sanhi ng ganitong mga sitwasyon? Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, bakit hindi ko siya kayang iwan? Sa bawat hakbang ko, ang mga alaala ng mga masasayang oras namin ay bumabalik. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang tawanan, tila isang musika na hindi ko kayang kalimutan. Nagpasya akong bumalik sa party. Sa pagpasok ko, nakita ko si Clara. Nakaupo siya sa isang sulok, tila nawala ng saya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit alam kong kailangan ko siyang lapitan. Sa aking paglapit, hindi ko inaasahan ang kanyang mga mata. Ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay tila isang hindi inaasahang eksena sa aming kwento. Miguel, pulong niya? Hindi ko alam kung paano kita naiintindihan. Parang laging may kulang. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Sa pagitan ng mga pagkakaiba namin, isang tanong ang bumabalik. Paano namin malalampasan ang lahat ng ito? Ngunit bago ko pa man makapag-isip ng sagot, ang pinto ay bumukas at pumasok si Alex. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila isang hindi inaasahang twist sa aming kwento. Matapos ang isang linggong masalimuot na pagtatalo, sa wakas ay nagkasundo kami ni Mia na magpalipas ng weekend sa isang maliit na resort sa tabi ng dagat. Sa kabila ng aming magkasalungat na personalidad, palaging may puwang sa puso ko para sa kanya. Siya'y isang bagyo, walang tigil, puno ng enerhiya, palaging may bagong ideya. Ako naman, mas gusto ang katahimikan, ang mga sandaling mapag-isa sa tabi ng aking mga libro at musika. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba, laging may misteryosong puwersa na nagtutulak sa amin na manatiling magkasama. Pagdating namin sa resort, agad na nagplano si Mia ng mga aktibidad para sa buong weekend. Mag-jet ski tayo bukas at pagkatapos ay snorkeling. Ang kanyang masiglang sabi, habang ako naman ay tahimik na nagpaplanong magbasa ng libro sa ilalim ng lilim ng mga puno ng niyog. Ngunit sa tuwing titingnan ko siya, hindi ko maiwasang ngumiti. Ang kanyang sigla ay nakakahawa at kahit minsan
ay nakakapagod. Ito ang isa sa mga bagay na hindi ko kayang ipagpalit. Kinagabihan, habang naglalakad kami sa dalampasigan, tinanong ko si Mia, paano mo nagagawang maging masaya sa lahat ng oras? Hindi ka ba napapagod? Napangiti siya, tumigil sa paglalakad at humarap sa akin. Alam mo, hindi palaging masaya. Pero, natutunan kong hanapin ang liwanag, kahit gaano kadilim ang paligid. Ngumiti ako pabalik. Iniisip ang mga pagkakataong siya ang naging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ko. Habang lumalalim ang gabi, naisipan naming umupo sa buhangin at magkuwento ng mga nakakatawang karanasan sa nakaraan. Naalala mo ba noong naligaw tayo sa bundok dahil sa maling direksyon na ibinigay ko? Tanong ni Mia habang nagtatawanan. Hindi ko makakalimutan. Akala ko noon, doon na tayo titira habang buhay. Sagot ko habang tumatawa rin. Sa gitna ng aming kwentuhan, biglang may narinig kaming mga tunog mula sa malayo. Tila mga yabag ng taong tumatakbo sa buhangin. Narinig mo yon? Tanong ni Mia. Biglang nagiging seryoso. Tumango ako at pareho kaming tumayo, nagmamasid sa paligid. Tumidilim na ang paligid at ang mga alon ay nagsimula ng mag-ingay, pero ang mga yabag ay patuloy pa rin. May tao yata sa likod ng mga puno. Bulong ni Mia habang dahan-dahan kaming lumalapit sa direksyon ng mga tunog. Habang papalapit kami, biglang may sumigaw. Tulungan niyo ako! Isang babae ang tumatakbo papunta sa amin, tila takot na takot. May humahabol sa akin. Ang sabi niya, habol ang hininga? Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ni Mia mula sa pagkagulat tungo sa determinasyon. Tara, tulungan natin siya, ang sabi ni Mia. Sabay hawak sa kamay ko at kumaripas ng takbo papunta sa babae. Agad kaming nagdesisyon na dalhin siya sa ligtas na lugar, pabalik sa resort kung saan may mga tao. Habang tumatakbo kami, hindi ko maiwasang mag-isip, ano ba itong napasukan namin? Sa likod ng aming mga mata, nararamdaman ko ang kaba at takot. Pero sa isang banda, alam kong hindi kami pababayaan ni Mia. Palaging may paraan ang kanyang utak para makahanap ng solusyon sa kahit anong problema. Pagdating namin sa resort, agad naming hinanap ang manager para humingi ng tulong. Habang nag-uusap kami, napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Mula sa takot ay naging kalmado. Salamat, sabi niya. Pero may kakaiba sa kanyang ngiti, isang bagay na nagbigay ng kuryosidad sa akin. Habang tinitingnan ko siya, biglang bumalik sa akin ang mga yabag na narinig namin kanina, ngunit ngayon, tila mas malapit at mas maraming tao. Mia, may kakaiba rito, ang sabi ko, sabay hawak sa kamay niya. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa resort. Mga pulis na may kasamang ibang tao. Ang babaeng tinulungan namin ay biglang tumayo, lumapit sa kanila, at nagpakilala sa mga pulis. Salamat sa tulong ninyo, sabi niya. Pero ako ang humahabol sa kanila. Sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Siya pala ay undercover agent na may misyon sa lugar na iyon. Kami pala ang nagligtas sa kanya mula sa panganib. Habang nakatingin kami ni Mia sa nangyayari, napagtanto namin na sa kabila ng aming magkasalungat na ugali, palaging may kakaibang puwersa ang nag-uugnay sa amin sa mga hindi inaasahang sitwasyon. At sa pagkakataong ito, ang twist sa kwento namin ay mas malaking misteryo kaysa sa inaakala namin. Habang naglalakad kami pabalik sa aming kwarto, hindi ko maiwasang isipin kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hanggat magkasama kami ni Mia, kahit ano pa ang mangyari, palagi kaming magiging handa. Minsan, naiisip ko kung paano nga ba kami nagkakatuluyan ni Lara. Para kaming dalawang pusong laging magkasalungat pero laging magkasama.
Hindi ko makakalimutan ang unang beses na nagkita kami. Ako'y isang taong laging may plano, structured, at hindi kumikibo sa mga bagay na labas sa aking comfort zone. Samantalang si Lara, isang kaluluwang malaya, laging sinusubok ang mga hangganan. Laging may bagong pakulo. Para siyang alon sa dagat na walang tigil sa paggalaw, habang ako'y isang bato, matibay at hindi natitinag. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaiba, naroon ang koneksyon na hindi maipaliwanag. Isang umaga, nagising ako na may plano siyang maglakbay papunta sa isang lugar na hindi ko pa naririnig. Isang maliit na isla sa gitna ng dagat, malayo sa ingay ng lungsod. Ang ideya pa lang ay nakakapanlumuna, ngunit sa kanyang mga mata, ito'y isang pakikipagsapalaran. Halika na, Martin! Masigla niyang aya habang nag-eempake ng mga damit. Makikita mo, ito ang magiging pinakamasayang linggo natin. Noong una, nag-alinlangan ako. Baka naman pwedeng dito na lang tayo sa bahay, Lara. Pwede tayong manood ng mga pelikula o magluto ng mga bagong recipe. Martin, minsan kailangan mong lumabas sa iyong kahon. Ang mundo ay mas malaki kaysa sa tingin mo. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang mapangiti rin ako. Sa kabila ng aking pangamba, sumang-ayon ako at kami naglakbay patungo sa islang iyon. Sa biyahe pa lang, ramdam ko na ang hindi namin pagkakaintindihan. Ang mga awitin sa radyo, ang mga tanawin sa labas ng bintana, lahat ay parang hindi ko gusto, pero sa kanya ay parang perpekto. Sa kanya, ang bawat liko sa kalsada ay isang bagong tanawin, isang bagong karanasan. Pagsapit namin sa isla, lutang na lutang ang kagandahan nito. Mala-paraiso ang kapaligiran, ang hangin ay sariwa at ang dagat ay tila walang hanggan. Kahit paano, naisip kong marahil, tama nga si Lara. Baka nga kailangan ko rin ang ganitong klasing pahinga. Sa mga unang araw namin sa isla, ang lahat ay tila isang panaginip. Naglakad kami sa dalampasigan, naglaro sa ilalim ng araw, at nagkwentuhan ng walang humpay. Pakiramdam ko, unti-unti akong natututo mula kay Lara. Ang kahalagahan ng pagyakap sa hindi mo inaasahan. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng mga bituin, bigla akong nagtanong, Lara, paano mo nagagawa? Paano mo nagagawang maging masaya sa kabila ng lahat ng ganitong kaguluhan? Sumagot siya ng may ngiti, Martin, ang buhay ay hindi laging perpekto. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwede maging masaya. Kailangan mo lang yakapin ang mga bagay na hindi mo maintindihan at hayaan mo ang puso mo ang magdala sa'yo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pag-ibig na hindi ko akalaing mararamdaman. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan kong mahalin ang bawat bahagi ni Lara, ang kanyang kalayaan, ang kanyang lakas, at ang kanyang kakayahang gawing makulay ang bawat araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may isang bagay na tila hindi tama. Isang umaga, nagising ako na wala siya sa aking tabi. Tuluyan siyang nawala, at ang kanyang mga gamit ay wala na rin. Naguluhan ako. Naghanap sa bawat sulok ng isla, ngunit hindi ko siya makita. Ang puso ko'y biglang nabalot ng takot at pangamba. Sa aking paghanap, natagpuan ko ang isang sulat sa ilalim ng unan. Martin, bungad ng sulat. Alam kong hindi mo ito inaasahan. Hindi ko rin ito ginusto. Pero may mga bagay na kailangan kong gawin, mga bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Mahal kita. At alam kong ito'y hindi ang katapusan. Hanggang sa muli. Hindi ko alam ang gagawin. Pakiramdam ko, ako'y iniwan sa gitna ng isang paraiso. Ngunit ang paraiso'y nagmistulang kulungan. Ang mga alon ay patuloy sa pag-agos, ngunit sa akin, ang mundo'y tila tumigil. Ang kanyang pag-alis ay isang misteryo, isang cliffhanger sa kwento ng aming buhay. At doon, sa gitna ng kawalan, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pagmamahal ay hindi laging madali.
May mga pagsubok na kailangang lampasan, mga tanong na palaging bumabalik. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagmamahal ay isang pakikipagsapalaran, isang kwento na patuloy na isinusulat. At kahit hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita, alam kong ang puso namin ay laging magkasama, sa kabila ng mga balakid at hindi pagkakaintindihan. Sa gitna ng isla, sa ilalim ng mga bituin, naroon ng pag-asa, na balang araw, ang dalawang pusong magkasalungat ay muling magtatagpo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang tila walang katapusang kontradiksyon sa pagitan namin ni Luna. Ako si Max, at hindi ko talaga akalain na ang isang taong tulad ko na mahilig sa tahimik at organisadong pamumuhay ay mahuhulog sa isang tulad niya. Isang babaeng puno ng buhay, walang plano, at tila palaging nasa gitna ng isang pandaigdigang kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maikakaila na siya ang nagbibigay kulay sa araw-araw kong pag-iral. Isang Biyernes ng gabi, nagpasya kaming magpunta sa isang bagong bukas na museum sa bayan. Agad kong isiningit ang mga tiket sa bulsa ng aking jacket habang si Luna ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok na tila laging gustong makawala sa kanyang ponytail. Pagdating namin sa museum, agad kong naramdaman ang excitement ni Luna, na para bang isang batang nakawala sa kural, nagpatakbo siya sa unang exhibit na makita. Max, tingnan mo ito. Ang ganda ng mga kuwadro. Sigaw niya habang sabik na tinitingnan ang isang abstract painting na hindi ko mawari kung ano ang tema. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kabila ng kabiguan kong maunawaan ang sining na iyon, ang saya at pagkamangha ni Luna ay sapat na para maiparamdam sa akin na may kahulugan ito. Lumapit ako sa kanya at pinilit na intindihin ang bawat guhit ng pintura. Habang palipat-lipat kami sa mga exhibit, napansin kong palaging napupunta ang aming mga mata sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Siya, sa mga makulay at magulong mga likha, samantalang ako, sa mga minimalist at tahimik na piraso. Parang sining lamang ang nakikita namin, ngunit sa likod nito ay parang isang salamin ng aming relasyon. Max, alam mo bang minsan, naiisip ko kung bakit tayo magkasama. Biglang sabi ni Luna habang nakaupo kami sa isang bench malapit sa sculpture garden ng museum. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ko, bahagyang nag-aalala sa tono ng kanyang boses. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo. Kasi kahit hindi tayo magkatulad, parang lagi tayong nasa tamang lugar at oras para sa isa't isa. Muli, hindi ko maiwasang ngumiti. Tama siya. Sa kabila ng lahat ng aming pagkakaiba, palaging may puwang para sa amin sa buhay ng isa't isa. Sa gitna ng pagmumuni-muni namin, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa isang bahagi ng hardin. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Nagkatinginan kami ni Luna at sa isang iglap, tumakbo kami papunta sa pinagmula ng tunog. Sa likod ng isang malaking sculpture, nakita namin ang isang maliit na pusa na naipit sa loob ng isang kahon. Tila naiinis ito at hindi makalabas. Max, tulungan natin siya. Agad na sabi ni Luna, ang kanyang mga mata naglalabas ng pag-aalala. Lumuhod ako at maingat na binuksan ang kahon. Agad na tumalon ang pusa palabas, nagtatatakbo ito palayo sa amin. Tumawa kami ni Luna habang pinapanood ang maliit na hayop na ligtas na nakatakas. Parang tayo lang iyang pusa. Laging nasa gulo pero laging magkasama. Biro ko habang tinutulungan si Luna na tumayo. Pero masaya, di ba? Sagot niya, sabay kurot sa pisngi ko. Habang papalabas kami sa museum, nararamdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Kahit pa sa mga sandaling tahimik, parang may musika sa paligid tuwing magkasama kami. Sa paglabas namin sa pintuan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Max, anong gagawin natin? Tanong ni Luna habang nagsisimula kaming mabasa. Takbo! Sigaw ko,
Sabay hila sa kanya palayo sa museum. Tumakbo kami sa gitna ng ulan, nagtatawanan habang tinatakasan ang malalaking patak ng ulan. Ngunit sa gitna ng aming pagtawa, biglang may lumitaw na anino mula sa likod ng isang puno. Isang tao na tila pamilyar. Tumigil kami sa pagtakbo, ang aming mga mata ay nagtataka sa figura sa harapan namin. Max, sino siya? Tanong ni Luna, bahagyang nag-aalala. Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit sa likod ng aking isip, may gumugulong na alaala sa noong nakaraan na akala ko ay matagal nang nakalimutan. Ang figura ay lumapit at sa isang iglap, naiwan kaming nakatayo sa gitna ng ulan, nakaharap sa isang hindi inaasahang bisita mula sa aming nakaraan. At doon ko naramdaman ang takot, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ng taong iyon sa relasyon namin ni Luna. Ang tanong na iniwan sa hangin, paano ito makakaapekto sa amin? Ang araw ay nagsimula ng maliwanag, ngunit sa likod ng mga ngiti ni Ana, ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Ako si Marco, ang kanyang kasintahan na likas na masayahin at palaging handang gawing biro ang anumang sitwasyon. Kung ikukumpara, si Ana ay seryoso at palaging nag-iisip bago kumilos. Sa kabila ng aming mga magkasalungat na pag-uugali, hindi kami mapaghiwalay. Sa palagay ko, iyon ang nagpapakumpleto sa amin bilang magkasintahan. Nasa loob kami ng bus, papunta sa Tagaytay. Ang hangin ay malamig at ang tanawin ay kaakit-akit. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan ni Ana. Ano yung iniisip mo? Tanong ko sa kanya habang tinititigan ang mga puno sa labas ng bintana. Wala naman. Medyo pagod lang siguro. Sagot niya, na may pilit ng ngiti. Alam kong hindi iyon totoo. Sa halos 2 taon naming magkasama, natutunan ko nang basahin ang mga galaw at ekspresyon niya. Ngunit naisip kong hayaan muna siya. Hindi ko nais pilitin ang hindi pa oras. Kaya't nagpasya akong gawing masaya ang biyahe namin. Alam mo ba, sabi ko, habang kumukuha ng sandwich mula sa bag. May nabasa akong artikulo na nagsasabing, ang Tagaytay raw ay may pinakamadaming ghost sightings. Napakunot ang noo ni Ana. Talaga? Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Nagpatuloy ako. Oo. At isa pa, sabi nila, kapag hindi raw magkasundo ang 2 tao, mas naa-attract sila ng mga multo. Kung ganon, dapat pala magpakasaya na tayo ngayon para hindi tayo guluhin ng mga multo. Sagot ni Ana. Ngayon ay may tunay ng ngiti sa kanyang labi. Habang patuloy kami sa aming paglalakbay, nagkukuwento ako ng mga nakakatawang karanasan ko noong bata pa. Hindi ko alam kung dahil sa mga kwento ko o sa tanawin sa labas ng bintana. Pero, unti-unti nang bumalik ang sigla ni Ana. Nakakapawi ng pagod ang kanyang halakhak. Pagdating namin sa Tagaytay, nagpunta kami sa isang maliit na kainan na sobrang sikat dahil sa kanilang bulalo. Sa gitna ng aming masarap na tanghalian, kinuha ni Ana ang aking kamay. Marco, salamat ha. Alam kong mahirap minsan ang ugali ko, pero palagi kang nandyan. Tumawa ako. Hindi mo kailangang magpasalamat. Parte ng trabaho ko bilang boyfriend mo ang pasayahin ka. Ngunit alam kong may mas malalim pa siyang gustong sabihin. Lahat ng tawanan at kasiyahan ay parang may nakatagong alon ng seryosong usapan. Matapos ang tanghalian, naglakad kami sa isang park na may magandang tanawin ng Taal Volcano. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagpunta kami rito. Nag-away kami sa isang maliit na bagay, ngunit sa huli, natapos iyon sa tawanan. Marco, simula ni Ana habang nakatingin sa lawa. May iniisip akong bagay na maaaring magbago sa takbo ng relasyon natin. Napatingin ako sa kanya. Ano iyon? Hindi ito tungkol sa atin, kundi sa akin. May offer akong natanggap mula sa kumpanya para magtrabaho sa ibang bansa.
Hindi ko pa matanggap dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin kung sakaling lumayo ako. Biglang bumagal ang oras. Parang biglang naging tahimik ang paligid habang tinatanggap ko ang sinabi niya. Sa kabila ng kaba, pinilit kong ngumiti. Ana, mahal kita. Kung iyon ang makakapagpasaya at makakatulong sa iyo, susuportahan kita. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong iyon. Lagi kong pinapakita ang positibo kong pananaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang magkasalungat naming ugali ang tila magiging hadlang. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit sa pagkakataong ito, parehong tahimik na. Sa likod ng aking isipan, iniisip ko kung paano namin malalampasan ang bagong pagsubok na ito. Habang nasa bus pa uwi, nagkunwari akong tulog habang iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit bago kami bumaba, biglang may tumawag sa akin. Isang tawag mula sa opisina. Marco, kailangan ka namin sa opisina bukas. May urgent na meeting na dapat mong daluhan, sabi ng boss ko. Napaisip ako, ano kaya ang magiging desisyon ko sa gitna ng mga pagbabago sa aming buhay? Pagdating namin sa bahay, tumingin si Ana sa akin na may pag-aalala. Kaya mo ba ako hintayin, Marco? Ngumiti ako kahit may kaba sa puso. Ana, hindi kita kailanman iiwan. Pero hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ito. At sa pagkakataong iyon, alam ko na ang aming kwento ay nasa bingit ng malaking pagbabago. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa susunod na kabanata ng aming magkasalungat ngunit magkasamang buhay? Sa tingin ko, walang mas magiging magulo pa kaysa sa araw na ito. Nagsimula ito ng maaga, nang bumangon ako mula sa kama at nagising sa tunog ng tumutunog na alarma ng telepono ko. Agad kong naalala na ito ang araw na itinakda namin ni Carla para sa hiking trip na matagal na naming pinag-uusapan. Sa kabila ng mga pagkakaiba namin, ako na mahilig sa kalikasan at siya na mas komportable sa mga art gallery, naisip naming subukan ang isang bagay na bago, at ito ay isang hiking trip na magkasama. Maaga akong dumating sa lugar na pinag-usapan namin ni Carla. Habang hinihintay ko siya, naisip ko kung paano naging palaisipan sa akin ang relasyon namin. Ako, na laging nasa labas, adventurous, at minsan ay walang pakialam sa oras. Samantalang si Carla ay laging nasa loob ng bahay, organisado, at mas gustong magplano ng mga bagay kaysa sa biglaan. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maipaliwanag kung bakit laging nagkakaroon ng kislap ang mga mata niya tuwing magkikita kami. Maya-maya, dumating na si Carla, nakasuot ng hiking gear na mukhang bago. Ngumiti siya sa akin at sa isang iglap, nawala ang lahat ng agam-agam ko. Ready ka na? Tanong niya, sabay ayos ng kanyang backpack. Para sa iyo? Lagi, sagot ko. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pagkakaiba namin o sa kabila nito, pero parang laging may magneto sa pagitan namin na hindi matitinag. Habang naglalakad kami sa trail, nagkukuwento si Carla tungkol sa mga bagong painting exhibit na nakita niya kamakailan. Kahit hindi ko lubos na maunawaan ang lahat ng sinasabi niya, nagustuhan ko ang paraan ng kanyang pagsasalita, passionate at puno ng buhay. Paminsan-minsan, bumabaling siya sa akin para itanong kung naiintindihan ko ba ang sinasabi niya. At kahit madalas, hindi ko talaga naiintindihan, tumangulang ako at ngumiti. Sa kabila ng pagkakaiba namin, ang hiking ay naging masaya. Napansin ko kung paano siya natutuwang makita ang mga tanawin, kung paano siya huminto para kumuha ng litrato sa mga ligaw na bulaklak, kung paano siya napapatawa sa bawat kwento ko kahit gaano ito ka-corny. Parang may bagong bahagi sa kanya na nadiskubre ko habang kami nasa kalikasan. Nang umabot kami sa tuktok ng bundok, huminga kami ng malalim at sabay na tinanaw ang malawak na tanawin. Ang ganda, sabi ni Carla habang nakatingin sa malayo. Parang lahat ng problema ko nawawala. Mas maganda dahil nandito ka, sagot ko.
Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon, pero pakiramdam ko tama lang na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Nagkatinginan kami, at sa mga mata niya, nakita ko ang kislap na palaging nandoon, na parang sinasabi niyang kahit magkaiba kami, laging may puwang para sa pag-ibig. Ngunit sa pagbalik namin, may nangyaring hindi inaasahan. Napansin namin na tila may nawala sa isang bahagi ng trail. Isang bahagi na madalas na dinadaanan ng mga hiker. Nagsimula kaming magtaka, pero nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa dumating kami sa isang bahagi ng trail na tila bago sa amin. Parang hindi ko na ito natatandaan, sabi ni Carla habang tinitingnan ang paligid. Ako rin, sagot ko. Nararamdaman ang kaba sa aking dibdib. Dito namin napagtanto na naliligaw kami. Nagtinginan kami. At kahit ang sitwasyon ay medyo nakakakaba, may kislap pa rin sa mga mata ni Carla. Well, adventure ito, hindi ba? Sabi niya, na may konting tawa. Napabuntong hininga ako, sabay hawak sa kanyang kamay. Oh, adventure nga ito. Pero kailangan natin makahanap ng daan pa uwi. Habang naglalakad kami, nagsimula kaming magkwentuhan muli. Pero sa pagkakataong ito, tungkol sa mga bagay na hindi namin karaniwang pinag-uusapan. Mga pangarap, mga takot, at mga bagay na hindi namin inaasahan na magiging bukas sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakaligaw namin, parang mas nagkakaroon kami ng direksyon sa kung ano ang meron kami. Sa gitna ng aming kwentuhan, biglang may napansin kaming kakaiba. Isang lumang cabin na tila hindi pa namin nakikita dati. Napatingin kami sa isa't isa, nagtatanong kung dapat ba kaming lumapit. Ano sa tingin mo? Tanong ko kay Carla. Parang interesting, sagot niya. Baka may makuha tayong clue kung paano makakabalik. Muli kaming naghawak kamay at naglakad papunta sa cabin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement na dulot ng bagong adventure na ito. Sa pagpasok namin sa cabin, ang unang bumungad sa amin ay isang lumang mapa ng trail na tila may mga marka na hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin. Napatingin kami sa isa't isa, sabay na pangiti. Sa kabila ng aming pagkakaligaw, mukhang may bagong misteryo kaming natuklasan. At sa puntong iyon, napagtanto ko na sa aming relasyon, laging may bagong twist. Sa kabila ng pagkakaiba namin, sa kabila ng mga pagsubok, laging may dahilan para magpatuloy, para sabay na tuklasin ang mga bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng mga marka sa lumang mapa na ito? Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Isang umaga, nagising ako sa tabi ni Mia, ang babaeng laging kabaligtaran ng lahat ng gusto ko sa buhay. Parang isang biro ng tadhana na pinagsama kami sa iisang kwarto habang nakikinig sa magkasalungat na genre ng musika. Siya ay tila isang palaging gising na enerhiya ng pop na musika, habang ako naman ay isang tagahanga ng tahimik na tunog ng jazz. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Nagsimula ang araw na may hindi inaasahan. Nagplano kami ng isang simpleng paglalakad sa parke, isang neutral na lugar kung saan walang pop music o jazz na mananaig. Ngunit sa paglalakad namin, naramdaman ko ang kung anoong bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Para bang may mas malalim na koneksyon sa kabila ng aming mga pagkakaiba. Ano mong iniisip mo, Alex? Tanong ni Mia habang kumakain kami ng ice cream sa isang maliit na tindahan sa gilid ng parke. Ngumiti ako at tumingin sa kanya, sa mga mata niyang parang bituin sa gabi. Iniisip ko kung paano kita napapayag sa simpleng paglalakad na ito. Hindi mo ba namimiss ang ingay ng pop music? Tumawa siya, isang tunog na palaging nagdadala ng saya sa akin. Minsan naman, kailangan ng katahimikan. Hindi naman puro ingay ang buhay, di ba?
Napansin ko ang kakaibang lambing sa kanyang boses. Isang bagay na hindi ko madalas marinig. May mga pagkakataon na hindi ko talaga siya maintindihan. Pero sa mga sandaling ito, parang may unti-unting bumabagsak na harang sa pagitan namin. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno, nagsimula kaming maglaro ng mga tanong. Simple lang ang mga tanong, pero sa bawat sagot, may mga bagay akong natutuklasan tungkol sa kanya na nagbigay ng bagong kulay sa aming relasyon. Nalaman kong natatakot siya sa dilim, na gusto niya ng mga bulaklak tuwing umaga, at na kahit gaano man siya ka-energetic, may mga gabi siyang nagigising dahil sa mga alalahanin. Sa bawat pag-uusap, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon namin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Parang sa kabila ng aming mga magkasalungat na personalidad, may iisang ritmo ang mga puso namin. Ang mga tawa niya ay nagiging musika sa akin, at ang kanyang mga ngiti ay nagiging liwanag sa mga madilim na bahagi ng aking buhay. Ngunit, hindi laging ganito kadali. Sa iyong akala ay nagtatapos na ang araw na ito ng masaya. May biglaang nangyari. Habang pauwi na kami, nakatanggap si Mia ng tawag mula sa kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa saya, naging alalahanin. Hindi ko man naririnig ang lahat ng sinabi sa telepono, ramdam ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ano nang nangyari? Tanong ko matapos niyang ibaba ang tawag. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tila may malaking problema. Kailangan kong umuwi, Alex. May emergency sa pamilya. Hindi ko alam kung ano nung dapat kong gawin o sabihin. Pero, sa kabila ng pagkagulat, alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya. Sige, ihahatid kita. Sa pagmamaneho ko pauwi sa kanya, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari sa araw na ito. Parang roller coaster ang mga damdamin, mula sa saya hanggang sa alalahanin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, ramdam ko ang pag-aalala ko para sa kanya. Nais kong maging sandalan niya, kahit na sa mga panahong hindi ko alam ang eksaktong nangyayari. At sa pagsapit namin sa harap ng kanyang bahay, biglang umikot ang mundo ko. Pagbukas ni Mia ng pinto, may isang lalaking nakatayo roon. Isang taong hindi ko inaasahan. Ang ekspresyon sa mukha ni Mia ay nagbago mula sa alalahanin patungo sa gulat, at doon ko napagtanto na hindi ko siya kilala ng lubos. Sino siya? Tanong ko. Hindi maikubli ang kaba sa aking boses. Tumigil si Mia, tila hindi alam ang sasabihin. Pero, bago pa siya makapagpaliwanag, nagsalita ang lalaki. Ako ang kanyang dating kasintahan. Biglang bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Sa isang iglap, nagkaroon ng bagong tanong sa aming relasyon. Handa ba akong harapin ang mga bagay na ito? Sa kabila ng pagnanasa kong maging sandalan ni Mia, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung talagang kilala ko siya. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok sa dalawang pusong magkasalungat, pero laging magkasama. Sa bawat araw na lumilipas, para bang lalo kaming magkasalungat ni Mia. Hindi ko alam kung paano ko siya nakilala ng ganito. Na tila bawat pagkilos namin ay laging magkasalungat. Ako ang tipo ng tao na palaging may plano. Gusto ko ang lahat ay nasa tamang ayos, mula sa oras ng paggising hanggang sa oras ng pagtulog. Samantalang si Mia ay tila isang alon na sumasabay lang sa agos ng buhay, walang pakialam sa mga detalye at palaging handang sumuong sa kahit anong hindi inaasahan. Ngayon, nagpasya kaming maglakbay patungo sa isang maliit na bayan kung saan may sikat na kainan na pinupuntahan ng mga turista. Nagbabalak kaming subukan ang kanilang kilalang puto bumbong na may kakaibang twist. Dahil sa sobrang excitement, kinuha ko ang mapa at sinimulan kong planuhin ang ruta. Pero si Mia, gaya ng inaasahan, ay mas gusto ang ideya ng let's just wing it. Minsan, kailangan mong maramdaman ang daan kaysa isipin ito. Sabi niya, habang nagmamaneho kami, ang kanyang mga mata ay kuminang sa tuwa.
Habang binabaybay namin ang kalsada, napansin ko ang mga kapansin-pansing pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila mas matingkad, ang hangin ay mas sariwa. Iniisip ko kung paano nagagawa ni Mia na makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Marahil yun ang dahilan kung bakit palagi kaming nagkasama sa kabila ng aming pagkakaiba. Nang makalipas ang ilang oras, narating namin ang isang lugar na hindi namin inaasahan. Hindi ito ang bayan na aming tinutungo, ngunit may isang kakaibang kagandahan sa paligid. Isang lumang bahay na may makulay na mga bulaklak sa harapan ang umagaw ng aking pansin. Nagpasya kaming huminto sandali para magpahinga. Minsan, ang mga hindi inaasahang lugar ay may mga hindi inaasahang kwento. Wika ni Mia habang kami ay naglalakad patungo sa bahay. Sa paglapit namin, bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti at tila ba may kakaiba sa kanyang mga mata na hindi mo maipaliwanag. Maligayang pagdating sa aking tahanan, aniya. Ako si Lola Biring. Pasok kayo at tikman ninyo ang aking espesyal na kakanin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nag-udyok sa akin na pumasok. Si Mia, syempre, ay agad na pumasok, walang alinlangan. Ang loob ng bahay ay puno ng mga antigong kasangkapan. At may kung anong pagkakaluma na nagbibigay ng kakaibang init sa lugar. Habang kami ay kumakain ng kakanin, napansin namin ang isang lumang litrato sa dingding. Isang batang lalaki at babae, tila nasa isang masayang okasyon. Bigla kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam na tila ba pamilyar ang mga mukha sa larawan. Lola Biring, sino po ang nasa litrato? Tanong ni Mia na tila nabighani rin. Minsan, ang mga larawan ay may mga kwento na hindi mo inaasahan. Sila ay sina Ramon at Maria, ang aking mga magulang. Sagot ni Lola Biring. Sila ay laging magkasalungat, pero laging magkasama. Napatingin kami ni Mia sa isa't isa at sa sandaling iyon, parang may nabuong koneksyon sa pagitan namin at sa kwento ni Lola Biring. Naisip ko, marahil ay hindi lang kami ang magkasintahan na laging magkasalungat, pero laging magkasama. Marahil, ito ay isang kwento na paulit-ulit na nangyayari sa iba't ibang henerasyon. Habang nasa gitna ng pagninilay-nilay, biglang may narinig kaming tunog mula sa labas. Isang tila pamilyar na boses na tumatawag sa akin. Alex. Alex? Pabulong, ngunit malinaw ang tawag. Nagtaka ako at lumabas ng bahay, iniwan si Mia na nag-uusap pa rin kay Lola Biring. Sa labas, nakita ko ang isang silweta ng isang lalaki. Ang kanyang postura ay pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung sino siya. Alex, kailangan mo akong makausap, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Nagtataka ako kung sino ang taong ito at bakit tila napakahalaga ng kanyang sinasabi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang tensyon, isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng aming kwento. Bakit? Ano ang kailangan mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang pintuan sa likod ko. Si Mia, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay lumabas at nagtanong. Alex, sino siya? At doon ko napagtanto na ang mga susunod na saglit ay maaaring magdala sa amin sa direksyon na hindi namin inaasahan. Ang lalaki, na tila may hawak na lihim, ay nagbigay ng isang ngiti bago magsalita muli. Sa kabila ng lahat, ang mga pusong magkasalungat ay laging may paraan para manatiling magkasama. Ngunit ang tanong, handa ba kami para sa bagong pagsubok na ito? Hindi ko pa rin makapaniwala na nandito kami ngayon ni Mia sa isang maliit na kubo sa tabi ng dagat. Ang alon ay parang musika sa aking pandinig, at ang hangin ay may dalang halimuyak ng asin at kalayaan. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba namin, heto kami, magkasama at tila walang makakapigil sa amin. Masyado kang seryoso dyan,
Ano bang iniisip mo? Tanong ni Mia habang nakaupo sa buhanginan at naglalaro ng mga bato. Kahit pa malapit nang lumubog ang araw, ang kanyang ngiti ay tila nagbibigay ng sariling liwanag. Iniisip ko lang kung paano tayo napunta sa sitwasyong ito. Sagot ko, habang humihigop ng malamig na inumin. Parang, kailan lang, lagi tayong nagtatalo kahit sa maliliit na bagay. Ah, oo, para tayong aso't pusa. Natatawang sabi niya. Pero, hindi ba't mas masaya ang buhay kapag may kaunting spice? Napangiti ako. Totoo naman, masyadong boring ang buhay kung lahat ay palaging tama. Si Mia, sa kanyang pagiging impulsive at adventurous, ay palagi ang nagbibigay kulay sa aking mundo na puno ng plano at istruktura. Ako naman, sa kabilang banda, ang pumipigil sa kanya kapag masyado na siyang lumalampas sa limitasyon. Para kaming dalawang piraso ng puzzle na kahit magkaiba, ay bumubuo ng magandang larawan. Naalala mo ba noong pinilit mo akong sumakay sa roller coaster? Tanong ko, naalala ang damdamin ng kaba at pagkasabik na naramdaman ko noon. Oo naman, ang saya kaya noon. Pero ikaw, parang gusto mo nang himatayin. Biro niya habang nagtatawanan kami. Ikaw kasi, akala mo adventure lang lahat ng bagay. Sagot ko. Pero alam kong sa kaloob-looban ko, natutunan ko ring mag-enjoy sa mga hindi inaasahang pagkakataon dahil sa kanya. Habang nagtatawanan kami, napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mia. Tila may naalala siya na hindi niya malaman kung paano ibabahagi. May sasabihin pala ako, mahina niyang sabi. Biglang naging seryoso. Ano yon? Tanong ko, nabigla sa pagbabago ng kanyang tono. Alam mo ba, na ako ang naglagay ng mga bato sa bulsa mo noong naglalakad tayo sa tabing dagat nung isang araw? Pag-amin niya, halatang nag-aalala sa magiging reaksyon ko. Natawa ako, naalala kung paano ako nagtataka kung bakit biglang bumigat ang shorts ko noon. Ikaw pala ang salarin. Pero bakit mo ginawa yon? Para makita ko kung paano ka magre-react. Sabi niya na may halong kaba at saya sa kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman kung paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Kahit sa mga maliliit na bagay, palaging may leksyon. At sa pagkakataong iyon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kailangan mong malaman kung paano nangyari. Minsan, kailangan mo lang magtiwala sa sarili mong kakayahan. Habang nag-uusap kami, biglang may tumawag mula sa telepono ni Mia. Agad niya itong sinagot at nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa kasiyahan, biglang naging seryoso siya at tila may halong kaba. Okay, sige. Papunta na kami. Ang tanging narinig kong sabi niya bago ibaba ang tawag. Kailangan natin bumalik sa bayan, may emergency, sabi niya, halatang nagmamadali. Anong nangyari? Tanong ko, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Si Tita Lucy, nasa ospital siya ngayon. Sagot niya, malinaw na nag-aalala. Kailangan natin siyang puntahan agad. Oo, sige. Tara na, sagot ko. Agad na nag-empake ng aming mga gamit habang nagmamadali rin si Mia. Habang nasa biyahe kami, hindi ko maiwasang mag-alala hindi lang para kay Tita Lucy, kundi para rin kay Mia. Alam kong malapit siya sa kanyang tiyahin, at ang ideya na may nangyari rito ay mabigat sa kanyang kalooban. Habang nagmamaneho ako, tahimik lang si Mia sa aking tabi. Tila abala sa kanyang sariling mga iniisip. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman kong bahagya siyang kumalma. Sa kabila ng lahat, alam kong kaya namin itong malampasan, magkasama. Nang makarating kami sa ospital, agad kaming dumiretso sa emergency room. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero handa akong harapin ito kasama si Mia. Pagpasok namin, sinalubong kami ng doktor at sa kanyang mga salita, may isang revelasyon na bumaligtad sa aming mga mundo. Mia, may kailangan kang malaman, sabi ng doktor,
at ang sumunod na mga salita ay nagbigay ng kakaibang twist na hindi ko inakala. May kailangan kaming ipaalam tungkol sa kalagayan ni Tita Lucy. At sa sandaling iyon, alam kong ang mga susunod na mangyayari ay magiging pagsubok, hindi lang sa aming relasyon, kundi pati na rin sa aming mga sarili. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, ito na marahil ang pinakamalaking hamon sa aming buhay. Bahagi 10, ang pagtatagpo sa gitna ng magkasalungat na mundo. Isang tahimik na gabi, naglalakad kami ni Clara sa park na madalas naming pinupuntahan tuwing gusto naming makalanghap ng sariwang hangin at makalayo sa magulong mundo. Ang ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay ng malambot na liwanag na tila nagiging saksi sa bawat hakbang at bulong namin sa isa't isa. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila musika na naglalambing sa aming mga damdamin, kahit pa magkasalungat ang aming mga ugali at pananaw sa buhay. Ako si Leo, isang taong mahilig sa katahimikan at kaayusan. Laging may plano, laging may sistema. Samantalang si Clara, ang babaeng mahilig sa sorpresa at walang pakundangang paggalugad sa hindi inaasahang mga bagay. Sa kabila ng aming pagkakaiba, laging may kakaibang hatak si Clara sa akin. Ang kanyang mga mata na laging puno ng sigla at ang kanyang mga ngiti na tila walang pag-aalala sa mundo. Ito ang mga bagay na hindi ko matanggihan. Leo, tingnan mo iyon. Bulalas ni Clara habang itinuturo ang isang grupo ng mga batang naglalaro sa hindi kalayuan. Nakakatuwa silang panoorin, hindi ba? Ngumiti ako kahit hindi ko masyadong nauunawaan kung bakit ganito siya kaaliw sa mga bagay na para sa akin ay tila ordinaryo lamang. Oo, nakakatuwa nga sila. Sagot ko, kahit ang totoo ay mas interesado akong malaman kung paano ko mapapakalma ang aking isip na laging nag-iisip ng susunod na hakbang. Alam mo, Leo, minsan kailangan mong magpahinga sa kakaisip. Subukan mong sumabay sa agos gaya ng ginagawa ko, sabi ni Clara habang hinuhugot ang isang piraso ng candy sa kanyang bag at inaabot sa akin. Tinanggap ko ang candy. Nag-aalala kung paano ko siya masasabayan sa kanyang mundo na puno ng kasalungatan sa akin. Ngunit sa isang banda, alam kong sa kabila ng lahat, lagi kaming magkasama, lagi kaming bumabalik sa isa't isa. Ang aming pag-uusap ay tila musika ng dalawang instrumentong magkaiba. May mga pagkakataong hindi magtugma, ngunit kapag nagkakaintindihan, bumubuo ng isang himig na natatangi. Clara, naisip mo na ba kung bakit tayo laging magkasalungat pero hindi tayo nagkakahiwalay? Tanong ko habang tinitingnan siya. Parang lagi tayong nasa gitna ng labanan ng dalawang mundo. Siguro dahil sa kabila ng ating pagkakaiba, hindi natin makakalimutan kung paano tayo nagsimula. Kung paano tayo natutong umunawa sa isa't isa. Sagot niya habang inaayos ang kanyang buhok na hinahangin ng malamig na simoy. Tumango ako, tinatanggap ang kanyang paliwanag. Alam kong ang aming kwento ay hindi katulad ng sa iba. Sa bawat araw na magkasama kami, nararamdaman ko ang pag-unlad sa aming relasyon. Kahit pa minsan ay tila hindi namin alam kung saan kami patungo. Habang naglalakad kami palayo sa parke, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Parang may bagay na hindi inaasahan. Tumigil si Clara sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Leo, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may halong kaba. Anong meron, Clara? Tanong ko. Nararamdaman ang pag-aalala sa kanyang tinig. May isang bagay na naglalagay sa akin sa isang mahirap na sitwasyon. At hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Patuloy niya habang tila nag-aalangan. Ang aking isip ay nagsimulang maglaro ng iba't ibang senaryo. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa likod ng aming pagkakaiba, palaging may isang hindi inaasahang bagay na nagtatali sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata
ay nagsalita ng libu-libong salita sa isang tingin lang. Clara, ano man yan, nandito ako para sa'yo, sagot ko. Kahit hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo ng pag-unawa. May isang tao mula sa nakaraan ko ang bumalik, at hindi ko alam kung ano ang kanyang intensyon, ngunit kailangan kong harapin ito. Ang kanyang mga salita ay bumuo ng isang cliffhanger sa aking isipan. Sino ang taong ito? At ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? Sa kabila ng aming magkasalungat na mundo, nararamdaman kong susubok na naman ang tadhana sa aming pagsasama. Ngunit sa isang banda, alam kong sa bawat pagsubok, laging may bagong pagkakataon para sa pag-unlad at pag-intindi. Habang niayakap ko si Clara, alam kong ito ay simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. At sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ang aming mga pusong laging magkasama ay handa sa anumang darating. Isang malamig, ngunit maliwanag na umaga ang sumalubong sa amin. Sa kabila ng maraming hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin ni Mia, palaging may isang bagay na nag-uugma sa aming dalawa. Ang aming kakayahang makahanap ng kasiyahan kahit sa mga simpleng bagay. Ngayon, nagpasya kaming maglakbay papunta sa isang maliit na bayan na matagal nang pinapangarap ni Mia na bisitahin. Ako si Marco, isang tao na palaging sistematiko at hindi sanay sa mga pabigla-biglang desisyon. Si Mia naman, isang malikot at malikhain, palaging naniniwala sa mga sorpresa at hindi inaasahang pagkakataon. Sa kabila ng aming pagkakaiba, palagi kaming magkasama, parang magnet na hindi maipaliwanag ang puwersa kung bakit kami nagkakaisa. Habang kami nasa biyahe, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kasaya sa tuwing makakakita ng bagong tanawin. Para bang ang bawat bagong lugar ay isang bagong canvas na kinakailangan niyang pintahan ng kanyang mga pangarap. Ako, sa kabilang banda, ay palaging abala sa pag-iisip kung paano magiging maayos ang aming plano, kung paano masisiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng aming paglalakbay. Pagdating namin sa bayan, sinalubong kami ng mga makukulay na bahay at masayang mga tao. Agad na humanga si Mia sa mga lokal na sining na nakadisplay sa bawat kanto. Hinila niya ako patungo sa isang maliit na art gallery na puno ng mga likhang sining na gawa ng mga lokal na pintor. Kahit na hindi ako mahilig sa sining, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata habang siya'y nagmumuni-muni sa bawat obra. Nagbigay ito sa akin ng kakaibang saya, kakaibang koneksyon sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Paano mo nagagawang makita ang kagandahan sa lahat ng bagay, Mia? Tanong ko sa kanya habang kami naglalakad palabas ng gallery. Ngumiti siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Marco, hindi mo kailangang hanapin ang kagandahan. Nandyan lang yan. Kailangan mo lang buksan ang iyong puso para makita ito. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Totoo nga, palaging nagiging masaya si Mia kahit sa mga simpleng bagay. Naalala ko ang isang pagkakataon kung saan kami nag-aaway dahil sa isang maliit na bagay. Siya ay gustong pumunta sa isang concert na hindi ko gusto. Sa huli, pumayag ako at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan ko ang musika. Ang kanyang saya ay nakakahawa at bigla ko na lang naramdaman na bahagi ako ng mundong hindi ko inaakalang magiging akin. Pagkatapos ng maghapon, nagdesisyon kaming magpahinga sa isang maliit na cafe. Habang kami nag-uusap, napansin ko ang isang kakaibang bagay kay Mia. Tila may bumabagabag sa kanya, ngunit pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Mia, may problema ba? Tanong ko. Puno ng pag-aalala. Umiling siya, ngunit alam kong mayroong hindi tama. Wala, Marco. Nag-iisip lang ako. Baka makatulong kung pag-usapan natin. Alam mo namang nandito ako para sa'yo. Sagot ko. Umaasa na magbubukas siya ng kanyang saloobin. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at tumingin sa akin.
Marco, alam kong palaging magkasalungat ang ating mga ugali. Hindi mo ba naiisip kung paano tayo nagtagal sa ganitong setup? Natawa ako ng bahagya. Oo, madalas ko ring iniisip yan, pero sa tingin ko, parte ng kagandahan ng relasyon natin ang pagkakaiba natin. Hindi ba't mas nagiging masaya ang buhay dahil sa mga hindi inaasahan? Ngumiti siya, ngunit hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na may malalim siyang iniisip. Habang kami naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang lumang tore sa kalayuan. Nagkaroon ako ng ideya. Mia, tara, tingnan natin ang tore na iyon, sabi ko. Puno ng excitement. Medyo nag-atubili siya, ngunit sa huli pumayag. Habang kami umaakyat sa tore, tahimik kaming dalawa, tila nag-iisip ng iba't ibang bagay. Pagdating namin sa itaas, isang nakakamanghang tanawin ang bumungad sa amin. Ang buong bayan ay tila isang buhay na sining sa ilalim ng kumukutitap na mga bituin. Mia, bulong ko. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba natin, palagi kitang pipiliin. Ngumiti siya, ngunit bago pa siya makasagot, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likod ng tore. Bigla kaming nagulat nang makita ang isang anino na nagtatago sa dilim. Ang aming mga matay nagtagpo, puno ng tanong at takot. Sino ang taong iyon? At ano ang ginagawa niya rito sa oras na ito? Sa gitna ng aming pagkakaiba, may isang bagay na palaging mag-uugnay sa amin, ang pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ang tila nagsisimula at hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Minsan, naiisip ko kung bakit nga ba kami magkasama ni Mia. Ako si Adrian, isang taong palaging nakaplano ang bawat hakbang, habang siya naman ay isang malayang kaluluwa, puno ng spontaneity. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maitangga na siya ang nagbibigay kulay sa bawat araw ko. Isang gabi, sa gitna ng pag-uusap namin sa isang maliit na coffee shop, na palaging puno ng mga estudyante at night owls, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Adrian, bungad niya, habang nilalaro ang kanyang tasa ng kape. Naalala mo ba yung sinabi ko noon tungkol sa paglalakbay ko? Oo naman, sagot ko, bagamat may bahagyang kaba sa dibdib. Yung plano mong mag-backpacking sa Southeast Asia, di ba? Pero akala ko ba ay nagbago na ang isip mo? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko yon nakalimutan. At sa totoo lang, pakiramdam ko kailangan ko talagang gawin ito para sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang buwan, naging bahagi na ng buhay ko si Mia. Ang ideya ng hindi siya kasama sa mga susunod na linggo o buwan ay tila hindi ko matanggap. Ngunit, sa kabila ng aking sariling kagustuhan, alam kong hindi ko siya dapat pigilan. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, Mia, susuportahan kita, sabi ko sa kanya. Kahit na ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa aking puso. Nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha, sabay hawak sa aking kamay. Salamat, Adrian. Alam kong mahirap ito, pero nangangako akong babalik ako para sa'yo. Ilang araw ang lumipas at abala kami sa paghahanda para sa kanyang pag-alis. Sa bawat hakbang, sinisikap kong itago ang aking lungkot. Isang gabi bago siya umalis, naglakad-lakad kami sa parkeng madalas naming puntahan. Sa ilalim ng mga bituin, nakaupo kami sa lumang bangko na naging saksi sa maraming kwento ng aming buhay. Alam mo, Adrian, simula ni Mia, ang tadhana talaga'y napakakomplikado. Sino bang mag-aakalang ang dalawang taong tulad natin ay magiging malapit sa isa't isa? Oo nga, ano? Sagot ko habang nakatingin sa mga bituin. Pero siguro nga, kahit magkasalungat tayo, may dahilan kung bakit tayo tinadhana. Ngumiti siya at tumingin sa akin. Sana, sa kabila ng lahat, makahanap tayo ng paraan para manatiling magkasama. Nagyakap kami ng mahigpit, tila ba ayaw na naming bumitiw. Kinabukasan,
Sa airport, habang papalayo siya, hindi ko na napigilang mag-isip kung ano ang mangyayari sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, may tiwala ako na ang aming relasyon ay hindi basta-basta magwawakas. Habang binabaybay ko ang daan pauwi, tila napakabigat ng aking pakiramdam. Pagdating ko sa bahay, tumambad sa akin ang isang liham na iniwan ni Mia sa aking mesa. Binuksan ko ito at binasa ang kanyang sulat. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit meron ding isang bagay na hindi ko inaasahan. Adrian, kung binabasa mo ito, nais kong malaman mo na may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan kong maging tapat. May isang taong nagtangkang ilayo ako sa iyo, at hindi ko ito sinasadyang itinago. Matagal na niyang sinasabi na hindi tayo bagay sa isa't isa. Ngunit, naniniwala akong mali siya. Sana, sa aking pagbabalik, mapag-usapan natin ito ng maayos. Mahal kita. Natigilan ako. Sino ang taong ito? At bakit siya nagtatangkang ilayo si Mia sa akin? Sa puntong iyon, naramdaman kong may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nagdesisyong umalis. Parang isang malamig na hangin ang dumaan sa aking katawan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Habang hawak ang liham ni Mia, isang bagay ang naging malinaw sa akin. May mga pagsubok na kailangan naming harapin at hindi ko alam kung ano ang kalalabasan nito. Ngunit, isa lang ang sigurado ako. Hindi ko siya basta-basta bibitawan. Sa kabila ng lahat ng magkasalungat na aspeto ng aming buhay, handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Ngunit, paano kung ang taong ito ay bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya agad na ipagtapat? At paano kung sa pagbabalik niya, may mga bagay nang nagbago? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa akin habang unti-unting lumalalim ang gabi. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong maging matatag at manatiling tapat sa aming pangako. Habang pinagmamasdan ko ang kalangitan mula sa bintana, isang bituin ang bahagyang kumislap. Isang paalala na kahit gaano man kalalim ang gabi, laging may pag-asang bumangon ang araw. Ngunit ang tanong ay, magiging magkasama pa rin ba kami ni Mia sa pagsikat ng bagong umaga?